Maraming salamat, Mr. Chair. Kanina pong nagsasalita si Chairman George. Patingin-tingin siya sa ating lahat, pero sa akin, di man lang siya nakatingin. Bakit naman ganun? Alam mo naman magkaibigan tayo. May I proceed, Mr. Chair? Yes, please, Kong Marcoleta. Mr. Chair, sasang-ayon siguro ang COMELEC na sa pagsasagawa ng isang eleksyon ay umaasa ang taong bayan na ito ay maisagawa sa isang tapat, transparent at merong integridad na eleksyon. Opo, sumasang-ayon po ang komisyon, Mr. Chair. At dahil nga po dyan, napaka-importante talaga na magkaroon ng eleksyon na may pagtitiwala, kaya lahat po ng kaparaanan ay gagawin ng COMELEC. Tama po kayo, Mr. Chair. Masiguro lamang yung ganong klaseng Tama po kayo, eleksyon. Mr. Chair. At sa pagsisimula po ng pagkuha ng mga gagamitin natin, halimbawa yung sistema, yung mga makina, ayan po, kaya nga nagbibiding pa tayo, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Tama po kayo. Pero sa amin pong pagkakaalam, ang isang seryoso po na maaring makasangkot sana sa pagbibigay ng tamang gagamitin ay na-disqualify po bago pa po siya nakapag-submit ng bidding, Mr. Chair. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Yun po ay November 29, 2023. Ang first call ng bidding ninyo ay December 14, 2023. Meaning to say, Mr. Chair, bago pa po siya makapag-submit ng bid, na-disqualify na siya. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Ano po yung naging basihan? Sapagkat, Mr. Chair, kahit hindi nyo na po siguro sabihin yung basihan, nagkaroon po ng ruling ang ating Korte Suprema na ang ginawa po ninyong pagdidisqualify ay hindi naging tama. As a matter of fact, COMELEC, sabi po ng Korte Suprema, committed grave abuse of discretion. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Kung inyo pong mamarapatin, maiksi lang po explanation. Dinala po kami ng Smartmatic sa Korte Suprema. Una po, papasalamat tayo sa Korte Suprema, hindi po siya nag-issue ng restraining order. Pinayagan po niya na magtuloy-tuloy ang COMELEC sa issue niyan. At ipinaliwanag po niya, nang sabi po ng Korte Suprema sa kanyang desisyon, na wala namang irreparable damage or injury sapagkat presumptive na bidder pa lamang yung Smartmatic. Number 2 po, doon sa issue na kung ano po yung basihan na ginamit po ng COMELEC, yun po yung issue, Mr. Chair, ng integrity ng mismong kumpanya sapagkat at that time, Mr. Chair, meron na pong kaalaman ng inyong Commissioner Elections patungkol sa nangyari noong 2016. At dahil po doon, ay kinonsider po namin yung aming discretion. Sabi nga lang po ng Korte Suprema, mali ang COMELEC, dapat pinapasok niyo muna ang Smartmatic sa procurement at pagkatapos tsaka nyo dinisqualify. Bakit dinisqualify prior to? But just the same, Your Honors, Mr. Chair, sabi po ng kagalanggalan ng Korte Suprema, COMELEC, prospective ito. Hindi po ito retroactive. Therefore, lahat ng ginawa nyo prior to ay okay lang, but it is prospective. Hanggang sa kasalukuyan po, ito po ay naka-motion for reconsideration, Mr. Chair. Mr. Chair, kung may tuturing po nating magulang ang Korte Suprema, pag-uusapan ay pag-aayos ng mga legal na usapin. Ang isang magulang pagka sinabi po niya sa kanyang anak na, anak, mali ka dyan, nagkamali ka. Kailangan pa ba, Mr. Chair, na sabihin ng magulang na ituwid ng anak yung kanyang pagkakamali? Tama po kayo, Mr. Chair. Subalit, yung sumunod na kaso po na na-file sa COMELEC, questioning naman po, kine-question yung mismong kontrata na pinasok namin, hindi po minarapat ng Korte Suprema ng magulang na mag-issue at pahintuin ng COMELEC sa aming pong paghahanda. Naniniwala po ang COMELEC na kung mali po yung ginawa po namin, Mr. Chair, kung mali po yung unang ginawa ng COMELEC na sinabi prospective at hindi retroactive, sana po ay napigilan na rin kami ng magulang na wag ituloy yung lahat ng ginagawa po namin. Kung kaya po, hanggang ngayon po, nagtutuloy-tuloy po kami sapagkat wala naman pong pagpapahinto mula sa Korte Suprema.
Mr. Chair, kasi iniintay po nung magulang na bigyan kayo ng pagkakataon na sa sarili nyo mismo, on your own initiative, ituwid po ninyo yung pagkakamali. Nung sabihin po niya na kayo po ay nagkamali, ang totoo po noon, Mr. Chair, kaya nyo namang ituwid, di ba ba? Mr. Chair, ang problem po namin, nung lumabas po yung desisyon ng Korte Suprema, nakapag-award na po kami. So yung pong magulang ay nasabihan na nakapagbigay na kami ng award. In fact po, Mr. Chair, yung tao, yung mismo entity na binigyan namin ng award ay nabanggit sa mismo desisyon ng Korte Suprema. At sinabi nga po niya na tuloy-tuloy na lang yung ginawa ng COMELEC na pagbibigay ng award. At yun naman po yung naka-motion for reconsideration. At ilang buwan makalipas po ng desisyon ng Korte Suprema, bigla po nagkaroon ng kaso sa Amerika na nagsasabing more or less po, Mr. Chair, tama ang naging kilos ng Commissioner Elections sapagkat nangangahulugan po, may pinagbasihan pala yung aming naging disqualification. Bagamat again, mali pa rin naman po, inaamin naman natin na mali pa rin ang pagkakabanggit, kaya lang po, prospective ang application, sabi po ng ating Korte Suprema. Yun nga po, ulitin ko, wala naman po dun sa pagkakasabi ng Korte Suprema na hindi nyo kayang ituwid yung mali sapagkat napagsabihan po tayo na tayo nagkamali. Yes, Mr. Chair, kung sasabihin po talaga ngayon sa pangalawang kaso ng mismong kino-question yung kontrata na kami ay mali, dyan po kami makakapag-correct, Hindi po, Mr. yung Chair. pinupunto ko kahit na po, wag na nating hintayin muna eh. Kasi nung sinabi ng magulang, Chair George, nga niya, nagkamali ka dyan. Isang mabuting anak ka naman, Chair George, sapagkat alam ko naman yun dahil magkaibigan tayo, di ba? Nung sabihin niyang nagkamali ka, bilang isang mabuting anak, eh, hindi ko nakahintayin yung aking magulang na anak, ituwid mo yan. Ako mismo gagawa ako ng paraan. Bakit hindi mo ginawa, Mr. Chair? Dapat po talaga sana magandang magawa. Kaya lang po, Mr. Chair, meron po kasi tayong patakaran sa procurement and therefore nakapagbigay na po kami ng award. Kung amin po ibabaliwala yung award na ganung pinayagan naman kami ng Korte Suprema ng magulang na magtuloy-tuloy, palalo po kami makakasuhan sapagkat kung sasabihin po sa amin ng Korte Suprema, baliwala yung kontrata. Mabilis pa po sa alas 5, babaliwala namin yung kontrata dahil utos po yun na magulang kung yun po yung sasabihin. Hindi po eh. Kaya nga tinatanong ko, hindi ko na po hihintayin sapagkat nagkamali po ako eh. Pipilitin kong ipakita sa aking magulang na ang pagkakasabi niya sa akin na gano'n, sapagkat pinalaki niya sa gano'n, hindi ko siya hihintayin na sabihin pa sa akin, ituwid mo anak. Ako na mismo ang gagawa. Alam po ninyo, Mr. Chair, kung bakit ganun po ang binibilabor ko ito. Sapagkat kung ito'y dumaan sa ganung paraan na transparent yung bidding, yung Smartmatic is a serious contender. Siya lang po yung pinaka-serious. Yung iba po hindi na bumalik. Kaya natira po ang Miro na sole qualified bidder yata yun. Hindi po sana nangyari yung kung pinayagan sana. Napaka-importante po kasi pag nagkaroon ng isang serious bidding, pati po yung gagamitin natin, ipoprocure natin sistema, mga makinang kaugnay nito, ay kagaya ng binanggit natin kanina, Mr. Chair, yung pagsasagawa ng isang transparent at mayroong integridad na eleksyon talagang makakamit natin. Kasi po, yun ang sinasabi ng batas, Mr. Chair. Halimbawa po, yung pong Section 10 ng ating Republic Act 9369 nata, Mr. Chair. Pwede po ba niyong banggitin yung kaukulang provision doon? Na dapat po yung mismong sistema ay nagamit na in previous elections at alam na po, Mr. Chair, yung pong provision na yun, yung mismong sistema, may mga certain sectors po kasi Mr. Chair nagsasabi na dapat tinupad at sinunod namin yon. Kaya lang po, Mr. Chair, ang interpretasyon po kasi ng ibang... Ang pagkakasabi niyang eksakto kasi, Chair, ganito eh. Must have demonstrated capability and been successfully used in prior electoral exercise here or abroad. Napaka-importante po kasi na pasakop tayo sa batas na yun sapagkat yun po yung maaring makapagbigay ng kasiguruhan sa ating mamamayan, walang madi-disenfranchise sapagkat magpapakaingat tayo na yung requirement na yun talagang maganap. Mr. Chair, Ito pong mga sistemang ito, kung ipapatuloy ko po, Mr. Chair,
ay nakasaad din naman, meron din kayong nakasaad sa inyong TOR kasi, Mr. Chair. Pwede po ba yung pakibasa yung pahina 20 nung inyong terms of preference, Mr. Chair? Kung inyo pong mamarapatin, Mr. Chair, sapagkat hindi ko po talaga dala yung terms of reference namin, then kung inyo pong mamarapatin, baka po makikibasa nyo po, Mr. Chair, yung mismong... Ang kapal po kasi nun, Mr. Chair, kaya hindi ko na rin dinala. We can suspend so that you can check the Baka meron po yung kayong copy. para Mr. mabasa Chair. yung Mr. Chair, Section 20 on the... Only the sentence under Section 20, Chair. Yes, Mr. Chair. Letter B, the ACM shall comply with the following minimum requirements which shall be demonstrated by the bidder as compliant during post-qualification unless specified. And please proceed on number 1. Requirements for both paper-based and DRE capability. Yung number 1 po. Yes, Hindi yung... The ACM shall use optical mark reader or Yes. optical scan technology with an optional direct recording electronic capability. Yes, so sa inyo pong terms of preference, Mr. Chair, gagamit po tayo ng isang hybrid na makina utilizing OMR and DRE system. Ito pong dalawa, combination. Ngayon po, ang itatanong natin is the combined application of the two technologies, namely OMR and DRE, in one hybrid machine, ever tested anywhere in the world? Mr. Chair, yung pong binanggit po ng kagalang-galang na miyembro ng committee na ito na Section 10 muna po ng 9369, if I may po, with your kind indulgence, system po kasi ang nakalagay doon. Hindi po nakalagay machine. So meaning, dalawa po ang system na meron tayo sa mundo. Yung DRE, which is touchscreen, at yung pong pangalawa ay ang OMR. So ang tanong po ay pwede bang ang makina natin base sa ating umiiral na TOR o sa atin pong 9369 ay compliant kung dalawang feature ang meron siya sa halip na isa lang. Pwede po, Mr. Chair, Your Honor, sapagkat yung isa po ay ito-turn off at isa lang ang ma-operate. For example, dito sa ating bansa, Mr. Chair, gagamit po tayo ng OMR technology. Shading po yon. Naka-turn off po ang DRE feature. Ngayon po, pagdating sa abroad, do sa 17 post na meron tayo na hindi gagamit ng internet voting, sila po ay gagamit naman ng DRE, touchscreen, kasi kukunti yung mga kababayan natin boboto po dun eh. Pag po kasi sa Pilipinas, ginamit natin yung DRE, Mr. Chair, baka hindi makaboto yung mga kababayan habang pumipila. Samantalang sa OMR, magse-shade. At yung shading, pwedeng 10 tao sabay-sabay at any given time. So naniniwala po kami, Mr. Chair, yan po ay compliant. Kung sakali po, Mr. Chair, yan naman pong issue na yan ay nadinala sa Korte Suprema at isa po yan sa isang issue, sa mga issues na i-resolve ng Korte Suprema kung tama o mali ang COMELEC sa amin pong interpretasyon. Mr. Chair, ang akin lamang pong agam-agam doon ay sapagkat minimum requirement nga po yung sinasabi ron that there is a combined application of two technologies in one hybrid machine. As a matter of fact, yung pong demonstrate ng COMELEC on February 21 in Bank, it was not the actual machine, but it was only a prototype. Is that correct? For kinakailangan po ay magkaroon ng sarili naming TOR base sa karanasan at kakulangan ng mga nakaraang eleksyon at yung pong terms of reference na yun, syempre po inaalam natin ngayon kung merong supplier dyan o yung nanalo supplier ba ay kayang gawin yung makina na base po sa ating terms of reference. So, Mr. Chair, paano natin may palalabas ngayon yung napakitang batas that the system of the corresponding BCMs must have been used successfully in prior electoral exercise? Saan po nagamit na eleksyon yung sapagkat kailangan po nating mag-comply doon sa mahigpit na tagubili ng batas? Mr. Chair, yun naman pong dalawang sistema hindi gagamitin ng itin. Naka-turn off po yung feature ng DRE and therefore compliant po kami. Palagay Mr. na Chair. po natin na tama kayo ron. So saang eleksyon naganap sapagkat yun po yung mahigpit na tagubili? Ang sabi po, Mr. Chair, ay kinakailangan yung mismo DRE or OMR ay nagamit na sa isang eleksyon. Di hamak po, Mr. Chair, na Wala nagamit pong sinasabing OMR or DRE. Ang sinasabi ay combination Of the na I am system. applying your own
Ito pong requirement, minimum requirement po ninyo, pinagsama nyo po kasi. Sana kung hindi nyo na lang pinagsama, okay lang sa amin yun. Mr. Chair, yung pong DRE ay nagamit na po natin noong 1998 sa Maguindanao. At yun naman pong... Hindi po Miru ang gumamit. tama po kayo dahil hindi naman Ang po sinabi sinasabi ng po batas. natin ay the system and the corresponding machines. So hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Nagkaroon pa ng complication because you're now utilizing a combined applications, OMR and DRE. Kaya nga doon po kami nagkakaroon ngayon ng pagdududa. Paano kaya? Sapagkat wala pa po kaming nakita na in-apply itong dalawang combination simultaneously in one hybrid machine. Mr. Chair, pasensya na po pero wala pong binanggit yung 9369 na machine. Ang binanggit po na 9369 ay system, What Mr. is Chair. a system without a machine, Mr. Chair? Mr. Chair, Will you be able to isolate a machine from the system? the machine is within the system, Mr. Chair. And therefore, ang tanong lang, yung bang aming machine ngayon ay meron man lang isa doon sa system na gagamitin? The answer, Mr. Chair, is yes. It will be using OMR and or DRE abroad. But in the Philippines, OMR lang po naka-turn off po yung isang system. So pag tinanong pa rin, ilang system po yung gagamitin? Isa lang po, Mr. Chair. Yes, but yung sistema na yon ay kinakailangan mag-apply yung dalawang applications. Kapag ka po hindi natin il-apply yung dalawa, hindi natin mapapanagutan ang minimum requirements ninyo. Ito po yung problema. Mr. Chair, if I may po, nakalagay naman po is the word ORE, or optical mark reader or optical scan. So hindi po end, Mr. Hindi Chair. po yung optical scan, yun po yung OMR. Tuloy po yung susunod. With, yes, With, Mr. hindi Chair. po, so hindi or yun. Yes, Mr. So Chair. OMR with DRE. So hindi po or yun. Mr. For Chair, the record. Yes, Mr. Chair, pero meron Okay. po yung aming TOR na DRE feature. Wala pong problema doon eh. Sinasabi ko lang, kailangan magamit po yung dalawa. Yun po yung requirement. Kayo po yung gumawa ng TOR kasi. Kaya doon po tayo nagkakaroon ng problema. Nakita kailanman na nagamit yung OMR with DRE anywhere in the world. Kaya po baka sakali na maring hindi po nyo intensyon, ngunit nalalabag po natin. Kung ano naman po yung naging aksyon ng COMELEC, Mr. Chair, yan naman po ay yun. And therefore, pag sinabi sa amin ng Supreme Court na mali kami, then so be it. But until ngayon po, Mr. Chair, ang Korte Suprema sa issue kung yan bang ginamit naming TOR ay valid, kung yan bang machine na meron kami ngayon ay tama, yan po ngayon ay nasa Korte Suprema at hindi po nag-issue ng TRO ang Korte Suprema sa issue na yan, Mr. Chair. And therefore, kahit po sa isang ordinaryong pag-iisip, ang ibig sabihin lang po niyan, tuloy lang kayo, COMELEC, hanggat hindi namin kayo pinapahinto, Mr. Chair. So Mr. Chair, total binalik mo na rin sa Korte Suprema, babalik din ako sa unang tanong ko. Kung sakali, Mr. Chair, ay itinuwid mo na yung sinabi niyang pagkakamali at nagkaroon sana ng isang bidding na kasama na lahat, wala na sanang naging ganitong klaseng asunto, di ba? Mr. Chair, pasensya pero magkaiba po yata yung sinama yung isang contractor as against doon sa issue ng DRE and or... Hindi, ang ibig sabihin, kung MIR. sino yung nanalo, doon na natin makikita. Wala na sanang pag-aalinlangan. Yun ang punto lang doon. Tama po, Mr. Chair. Subalit, iba po talaga yung issue ng pagkakadisqualify ng mismong dating provider at yung pong issue ngayon ng pagkakapili namin dito sa bagong provider so long as inobserve po namin yung provision ng 9184, the spirit and not only the spirit but fully inobserve po namin. And so, kaya po handa kaming harapin sa Korte Suprema yung kaso. Sumagot na po kami, Mr. Chair. And naghihintay po kami ngayon ng resolution ng kataas-taasang hukuman. Sabi ko nga po, kung mali kami, katulad po nung unang nangyari, sabi ng Korte Suprema, mali kayo, pero sige, tuloy nyo na lang. Sa future, dapat papayagan nyo ng mag-participate. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, kung sadya pong maling ang COMELEC talaga, with grave abuse of discretion, di sana po, Mr. Chair, doon sa naging resolution niya, sinabi niya that the resolution is retroactive. Pero ang sinabi po ng Korte Suprema, the resolution, this decision, is prospective in character. Hindi kasi sinabi ng Supreme Court, Mr. Chair, yung operative fact doctrine ang ginamit niya. Kaya lang, hindi nasabi ng, maaring may pagkakamali doon, with all due respect to the Supreme Court. Alam mo naman yun na ang operative fact doctrine
pwede lang maganap yun if the parties acted in good faith. Kapag walang good faith, the operative fact doctrine will not apply. Alam mo naman yun, Mr. Yes, Chair. Mr. Chair. Pero ginamit po niya ang Sabi operative nga fact. natin, from the beginning, walang good faith because, yun po yung aking assumption, sapagkat na-disqualify ang isang serious contender, Mr. Chair, even before he can submit its bid. Kaya nga sinabi ng Supreme Court, nagkamali ka doon, anak. Yes po, Mr. Chair. Pero at least po, as it stands now, ginamit po niya ang operative fact doctrine. Therefore, the COMELEC was in good faith. Kasi po, Mr. Chair, iniisip niya, baka magkulang ka ng panahon. Pero alam mo, Mr. Chair, Abril pa nung yung mag-resolve ang Supreme Court. Marami ka pang panahon noon. Abril pa yun eh. Alam mo naman, yung 2016 election, nagkaroon lang kayo ng kontrata with Smartmatic. September yun eh. You had only 8 months, pero naganap mo pa ang isang matagumpay na election. If you will recall, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Pero makukonsider din po natin na tayo mga abogado, Mr. Chair, hanggat merong remedy available sa batas, which is a motion for reconsideration, kahit naman po ang House of Representatives will always avail of the motion for reconsideration, which the filing of which suspends the implementation of the decision. Magkano yung kontrata, Mr. Chair? 17.88 billion. 17.99 billion. 88 billion, Mr. Chair. So 18B, more or less. More or less. Okay. Magkano po yung nagastos ng COMELEC yung nakaraang election po? 2021 po, binigyan lang po kami ng Kongreso ng 10 billion, Mr. Chair, sapagkat humingi po ang COMELEC at that time ng 22 billion para bumili ng bagong makina. Kaya lang po, hindi po minarapat ng gobyerno ng that time na bumili, kaya nag-refurbish lang po ang COMELEC. Tama po ba, Mr. Chair, na yung tatlong ginanap na elections ay nagkakahalaga lang ng 25 billion? Ibig sabihin, ang bawat isa ay 8.3 billion lang. Yes, Mr. Chair, pero dahil po nag-refurbish lang ang COMELEC. Alam niyo po, Mr. Chair, noong 2018, wala pa po ang inyong lingkod doon, nag-issue po ang COMELEC and Bank ng isang resolusyon na ang buhay ng aming machine, 97,300, ay hanggang 2022 lamang. 6 years lang po ang lifespan ng aming pong machine. Kung kaya naman, kahit na nag-refurbish po ng makina ang COMELEC noong 2021, papunta sa 2022 elections, hanggang doon na lang po ang buhay. At tali po kami doon sa inisyong yon na resolusyon ng COMELEC and Bank at that time. That's beside the point, Please Mr. wind Chair, but I wish only to compare between 8.3 billion at saka yung 18 billion. Pero Mr. Chair, yung po ay bundled. Ibig sabihin po ng bundled, Mr. Chair, ang hindi lang po nakabundle doon ay ang transmission of the results, which is 1.4 billion pesos. Pero yung lahat ng peripherals, Mr. Chair, kasama po lahat sa 17.88. Kung pinagsama-sama rin po yung lahat ng nakabundle, katulad po ng printing of the ballots. Ang printing of the ballots, Mr. Chair, ay lagi po nakabundle. Naka-unbundle before. Ngayon po nakabundle na doon sa mismo nanalong contractor. Yung po mismong laptops na gagamitin sa consolidation, nakabundle din po, Mr. Chair. And so, hindi po tama na sabihin na 17.88 yung makina lang. Lumalabas po, Mr. Chair, sa 15 billion pesos na makina. Pag po dinivide natin yan ng 110,000, 149,000 lang po, Mr. Chair, ang lumalabas ang isang makina. Na dapat po, Mr. Chair, ang ABC ng COMELEC ay 155,000. So kaya po kami nakatipid, Mr. Chair, ng 800 million pa. At binigay po ng Kongreso, Mr. Chair, sa amin yung budget para either bumili ng makina or magrenta ng makina. Mas option po namin, Mr. Chair, magrenta ng makina. Mr. Chair, ang problema ko, binigyan lang ako ng 5 minutes. Kung nakikita mo yung mga tanong ko eh. Oo nga po eh. Ang itatanong ko pa po sana, pasensya na po kayo, itatanong ko po sana nung nagkaroon ng demonstration and bank, meron pong 5 deficiencies po na na-observe po yung mga ibang kasama ko dito sa Congress. Kaya iniisip ko po sana, yun sana ay nabigyan sana ng resolusyon ng COMELEC bago na-award. These are fundamental differences or defects observed by members
of the Committee on Suffrage and Electoral Reforms. But sabi po ni Commissioner Casquejo noon, this is subject of customization. Pero tiningnan ko po yung TOR ninyo, Commissioner Casquejo. Yung 5 po na na-point out na observations doon, hindi po kasama sa listahan po ng TOR ninyo. I can detail them one by one. Yun po yung problema. That should have been addressed during the post-qualification period, but not even one has been subjected to the post-qualification. Sana po ay meron pa tayong pagkakataon na makita yan. Hindi ko po alam kung paano natin gagawin. But in the meantime, maraming salamat po, Mr. Chair. Wala na po akong panahon. Pasensya na po kayo.